makikita mo gaano kalakas yung pagbulwak ng steam galing sa ilalim. Ibig sabihin pre, may vulkan dito pre. Ang pinakapangunahing pakay natin dito ay masubukang paglublob doon sa kanilang kumukulong putik. Nakakapaso yung ilalim. Andito tayo sa Ambuklaw Dam, isa sa mga malalaking dam na nagbibigay ng kuryente sa malaking bahagi ng Luzon. At itong nasa likod natin, kung makikita nyo, isa siyang bangka. Ang Ambuklaw Dam ay sinimulang itayo noong 1950 at opisyal na nagsimula ang operasyon bilang isang hydroelectric facility noong 1956. 6 na taon lang. Samantala ngayon tulay lang 10 taon na, 2 poste pa lang ang nagagawa. Ito pala mga bangka nakapark dito sa gilid ng dam. Mga gamit ng residente dito kasi meron silang mga fish cages dyan. At meron din pwedeng rentahan kasi merong cafe doon sa gitna ng dam na pwede niyong puntahan para kayo makapag-merienda. At syempre, para mas ma-enjoy niyo yung magandang view ng dam. Ang pakay talaga natin dito ay mapuntahan yung Sulphur Spring kung saan merong hot spring na putikan. At susubukan natin doong maligo. Pero bago yan, backtrack muna tayo ng konti. Dito muna tayo sa Itogon, dito sa Via Bonjoy. Kung saan balita ko, merong mga masasarap pero budget-friendly na native dishes ng Highlands. Check ka natin. Matatagpuan ang restaurant na ito along Benguet, Nueva Vizcaya Road. Pero sila mga budget solo meals, kape, mga pasalubong. Pero ang binuta talaga natin dito ay ang kanilang pinagmamalaking special dish. In-order natin yung kanilang isa sa mga specialty, pinikpikan with itag sa kiniing. Pinagsama-sama na siya doon lahat. Nandun yung chicken na native, yung smoked meat na kiniing, and yung sun-dried meat na itag. Tingnan muna natin yung sabaw. Ang sarap! Bagay na bagay sa sa lamig ng klima. Ang rich nung flavor niya, hindi lang siya bastang tinola. Yung smoky flavor ng kiniing, nag-infuse dun sa kanyang sabaw. Tikman natin yung chicken. Alam mo kagad native siya. Ay, chewy. Ganun pag native, diba? Chewy yung laman niya. Pero hindi siya yung chewy na parang goma. Naghihiwa-hiwalay pa rin siya sa loob ng bunganga mo pag ginunguya mo na siya. Try natin yung kiniing. Mas intense ang amoy ng kiniing na meat. Siguro dahil mas sumiksik yung meat flavor gawa ng in-smoke nga siya. Tikman natin. Lambot! Nagulat ako sa lambot. Melts in your mouth. Yung kanyang taba na gelatinous na. Parang kumakain ng jelly ace. Yung lasa ng kiniing, yun yung nangingibabaw sa sabaw na natitikman natin kanina. May pagka-salty din siya bukod dun sa kanyang meaty and smoky flavor. Next natin tikman yung etag. Etag is different from kiniing. Ito naman sun-dried. Hilaw siya, tapos sa asinan, tapos bibilad sa araw. And yung nilo-romanticize ng mga media na inuuod yung itag, hindi naman daw talaga ganun. May mga nagkakataong ganun, pero yung standard preparation, hindi naman nila hinahayaang uurin daw, sabi ng mga kaibigan nating igorot. Ay, iba to. Iba yung lasa niya sa kiniing. Melts in your mouth pa rin yung kanyang karne. Pero siguro dahil hindi nga siya smoke, mas lasa mo yung pork. Ayun, pagdating dun sa loob, yung alat. Doon siya sisipa. Dahil busog na tayo, diretso na tayo doon sa ating pakay dito sa Bocod, Benguet. Yung kanilang sulfur spring. Yung kumukulong putik. Na balita ko ay maganda daw sa skin, kaya susubukan nating maligo. Baka maranasan natin magkaroon ng glowing skin after nun. Matatagpuan ang sikat na sulfur spring sa munisipalidad ng Bocod sa probinsya ng Benguet. Dito ay paliko-liko ang daan na mas matindi pa sa Cannon Road dahil maliliit at sunod-sunod na mga kurbada. Kaya siguraduhin nyo magbaon ng gamot kung kayo at mga kasama nyo ay mahihiluhin. At syempre magdahan-dahan kapag kayo ay hindi sanay sa mga ganitong kalsada.
Meron tayong nakita ang ilog na napakaganda at napakalinis ng tubig. Para tayong mga mountain goats. Tapos pag-apak sa isa, biglang bumagsak, no? Kailangan magdahan-dahan. Doble ingat. Yeah. Ang lalim pala nito. Dahil hindi namin sigurado kung may banlawan sa Sulphur Spring, nag-igib na kami ng tubig sa ilog gamit ang mga water bag namin. Para sa mga mahilig mag-camping, maganda itong lagayan ng tubig para gamiting panghugas dahil very compact at space saver kapag walang laman. Lalagay ko na lang sa pinned comment yung link. Ito na yung main vent ng Sulphur Spring. Dito nanggagaling yung masangsang na amoy na naamoy natin dun sa labas kanina. Meron siyang bakod para yung mga turista hindi didiretso doon sa main vent. Merong malaking danger sign. Ang lakas pala. Akala ko ano lang siya. Yung bilog-bilog na bula. Kaya Ibig sabihin pre, may bulkan dito pre. Siguro. Ano ba yun? health issue sa balat kasi dyan tayo maliligo mamaya. Ah, dyan? So pag... Hindi pre, alam mo ba't healthy? Right. Kasi pag mo, wala ka ng balat. Huwag kayong mag-alala dahil hindi kailangang malapnos ang balat nyo para ma-experience ang Hot Sulphur Spring Pool. Meron kasi sila ditong mud pool kung saan hindi masyadong mainit ang putik. Marami nagbababad dito dahil pinaniniwalaang nakakagaling daw ito ng iba't ibang sakit sa balat at nakakagaan ng mga nararamdaman ng kalamnan. Dito meron sila ang mas maliit pa na pool, pero hindi pool na liguan pool na labasan lang nung hot spring. Mainit nga. Eh, bumubula siya kung makikita nyo. Pero hindi kagaya doon na meron siyang usok. Saka walang amoy dito. Walang amoy sulfur. Malamang ito, yung hot spring na pwede sanang liguan kung madidevelop ng maayos. Kasi hindi siya amoy sulfur eh. Hindi masangsang sa amoy. So pwede ka magbabad dito kung malalagyan nila ng pool, no? Pwede nila i-develop na ganun. Kasi yung init niya, oh. Saktong panligo lang. Hindi siya yung init na nakakapaso. O kahit ibabad mo yung kamay mo ng matagal. Sana magawan din nila to ng pool na pwedeng babaran ng mga bisita. Wala siya amoy buhok ng itlog. At sa wakas ay sinubukan na natin na maglublob sa kumukulong putik ng Badakbak Sulphur Spring. Kailangan lang mag-ingat kung saan ka tatapak dahil sa mga butas na nilalabasan ng steam ay talaga mapapasok ka. Pero kung sa mga gilid ka lang naman po pwesto ay saktong nakaka-relax lang ang init. Relaxing nga siya. Pag tumagal ka na, di mo naiindayin yung amoy niya. Hindi na natin nagamit yung kinuha natin mga tubig sa ilog kasi meron naman pala sila dito ang CR. At flowing yung water kaya makapagbalaw kayo ng maayos. Ngayon naman, ang next stop natin ay isang campsite dito rin sa Bocod. Isa siyang medyo raw campsite. Kung mahilig kayong mag-camping na nature feels talaga, hindi siya yung campsite na parang resort. Abangan nyo yan. Yan ang susunod nating pupuntahan. Ang tawag sa campsite na pakay natin ay Patok Campsite. Nasa gilid lang to ng kalsadang papunta ng Nueva Vizcaya kung ikaw ay galing ng Benguet. Na kung magmumula sa Baguio ay aabutin lang ng mga 2 oras. Dito na tayo sa Patok Campsite. Isa sa pinakamagandang lugar sa Benguet itong Bocod kasi kabilaan yung kanyang mga pine forest. Left and right, tapos nagdadrive ka sa tunnel ng pine forest. Ganda. At pag nag-camp kayo dito, kaila Tita Linda sa Patok Campsite, pwedeng sa kanila na kayo mamili kasi may tindahan sila dito. May malinis na CR at merong mga kubo yung kanilang campsite. Yung mga pine trees dito may marka ng ng wildfire. Pero kahit na wildfire sila, hindi sila namamatay, no? Kahit anong kalamidad yung dumating sa kanila, talagang they're always fine. Ito na yung ating shelter para sa ating camping spot. Pero hanggang dito na lang ang video natin. Kung gusto nyo ng mga camping videos or camping adventures, meron tayong sa pan-channel. Search nyo lang yung Direct Gino. Doon tayo nag-upload ng ating mga camping adventures.